Bata pa lang ay namulat na ako sa pagiging babaero ng aking ama. Palagi silang nag-aaway ni nanay dahil sa palagi niya itong binibigyan ng sakit sa ulo. Biruin mo ba namang umabot na sa puntong nagdadala na siya ng babae sa mismong pamamahay namin? Para lang ipangalandakan ang pagiging matinik niya sa mga kababaihan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Gwapo kasi si tatay nung kabataan niya. May lahing Kastila ang lola ko at namana ni tatay ang pagiging maputi, mapungay ang mga mata at tangos ng ilong kay lola. Kung hindi mo nga lubos na kilala si tatay, pag-aakalaan mong anak siya ng isang banyaga. Kaya ganun na lang kahumaling ang mga kababaihan sa lugar namin kahit na may asawa si tatay. Walang gabing hindi nagbabangayan ng mga magulang ko. At saksing buhay ako kung paanong nagdurusa ang aking ina sa piling ng aking ama. Sa murang edad ay ipinangako ko sa sariling hinding-hindi ko gagayahin si tatay. Itagaman sa bato. Ayokong sakta ng mga kababaihan dahil nasaksihan ko ang gabi-gabing pag-iyak ng aking ina. Nung napagpasya niyang iwan si tatay at umuwi kami sa lugar ng mga magulang ni nanay. Pero sadya yatang sinubok ako ng panahon dahil hindi ko namalayan na dahan-dahan ko na palang nakokopya ang ugali ng aking ama. Bago ang lahat, gusto ko lang bumati ng mapagpalang araw sa ating buting narrator at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diego, nakatira dito sa Camarines Norte. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa naging karanasan ko sa isang kababalaghang hindi ko akalaing mararanasan ko nun. Ilang dekada na ang nakalipas nang mangyari ito. Na mga panahong yon ay nasa probinsya ng Southern Leyte kami naninirahan sa lugar ng mga magulang ni nanay. Isang beses noon, may magpamilya ang bagong salta sa Karatig Sitio. Ang balita ko ay may anak na dalaga ang magpamilyang bagong salta. At ayon sa kaibigan kong si Bernie, sexy at napakaganda umano ng dalagat, marami ang mga kalalakihang nanligaw dito. Naghamon naman ang kaibigan kong si Bernard ng pustahan. Ligawan ko umano ang dalaga at kapag napasagot ko ito sa loob lamang ng 2 linggo, ako ang panalo. Pero kapag hindi naman ay dodoblihin ko umano ang perang ipinusta nila. Dahil sa may kahambugan din ako sa katawan at ayaw na ayaw kong nauungusan ng mga kaibigan, kung kaya't pumayag ako ng walang pagdadalawang isip. Kahit na hindi ko pa nakita kung totoo nga ba talagang maganda ang anak ng bagong salta. Nako, sisiw lang yan kay Diego. Alam naman nating pagdating talaga sa mga kababaihan parang nagpapalit lang ng damit tong mokong na to eh. Napakatinik. Natatawang turan pa ni Alvin. Natawa ako sa sinabi ni Alvin at pabirong kinonyatan ito ng kinonyatan. Pabiro namang pumatol ito hanggang sa nauwi na nga sa kulitan at biruan ng pag-uusap namin. Kinahapunan, pasekreto akong pumunta sa Karatig Sitio kung saan nakatira ang mga bagong salta. Bigla kasi akong nagka-interes na makita muna ang dalaga bago umakyat ng ligaw dito. Pagdating ko sa sitio at nasa kalagitnaan na ako ay nakasalubong ko naman ang kakilalang si Tonyo. Malaki ang pagkakangisi niyang nagmamadaling lumapit. Diego, my friend! Mukhang naligaw ka yata. Saan yung punta mo at pormadong-pormado ka? Tanong niya. Sandali ako nag-isip kung ano ang irarason kay Tonyo. Nang sa ganoon ay hindi niya malalaman kung ano talaga ang pakay ko sa kanilang lugar. May inutos kasi sa akin si Lolo Matias dun sa kumpare niya. Pagdadahilan ko at sinabi sa kanyang masama ang pakiramdam ni Lolo. Kaya't ako ang nautusan. Ayoko nga sanang sumunod eh. Ang kaso ay nakiusap sa akin si Lola Miray kaya wala na akong nagawa pa kundi ang pumayag. Ngingiti-ngiting napapakamot ito sa ulo at nagwikang,
Gusto niya raw sana akong samahang pumunta sa bahay ng kumpare ni Lolo para kahit papano ay makapagkwentuhan kami sa daan. Ang kaso ay may inutos din kasi sa kanyang nanay niya. Wrong timing umano ang pagpunta ko sa city nila. Sayang din at pagkakataon na sana naming makapag-inuman. Di bale, samahan na lang kita hanggang dun sa tindahan. Naalala kong may bibilin pa pala ako. Wika niya. Sinabayan niya na nga ako sa paglalakad habang magiliw na nakikipagkwentuhan. Nang magkaroon ako ng pagkakataong isingit sa usapan ng bagong salta sa lugar nila, hindi na ako nag-aksepa ng panahon. Balita ko, may bago daw dito sa lugar niyo ah. Sandaling tumingin sa gawi ko si Tonyo bago tumango at nagwikang, may magpamilya ang naninirahan sa dulo ng sitio. Ihinayag niya rin kung gaano kaganda ang 2 anak na dalaga na mag-asawang bagong lipat. Kita ko sa ekspresyon niyang may paghanga din siyang nararamdaman habang pinupuri ang 2 yon. Pero maya-maya lang, nagtaka akong tumingin kay Tonyo nang mapansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kaso nga lang tol, may hindi ako magandang nasagap na usap-usapan tungkol sa ama ng 2 dalagang sinasabi ko sa iyo eh. Walang kaabog-abog na tinanong ko siya kung ano ang masamang balitang sinasabi niya. Humugot muna ng malalim na hininga ang kakilala ko bago nagsalita. Ayon sa kanya, kamakailan lang ay may napapabalitang aswang sa lugar nila at ang hinala ng ilang naninirahan sa kanila. Ang padre de pamilya umano na bagong salta. Ang aswang na yon. Magmula kasi noong dumating sa kanilang sitio ang pamilyang ito, ay doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang lugar. Isa pa, kakaiba umano kung makatitig ang ama at hindi yon nakikipagsalamuha sa mga taga-sitio. Para bang ilag na ilag itong kausapin ng mga kapitbahay. Samantalang ang mag-ina naman ay kabaliktaran sa mga kinikilos ng padre de pamilya nun. Ito naman ay akin-akin lang ha. Tingin ko hindi naman totoo yung mga kumakalat na usap-usapan dito eh. Baka naiinggit lang yung ibang mga kapitbahay dahil kung makikita mo lang talaga yung pamilyang tol na ako, aakalain mo talagang may lahing banyaga yung mga yon. Magsasalita pa sana ako sa pahayag niya. Nang sa walang ano-ano ay napako ang paningin ko sa 2 magandang dalagang naglalakad pa sa lubong sa amin. Pero mas naagaw ang pansin ko sa dalagang nasa kaliwa. Napakaamo ng mukhang malaanghel, maputi at may kaakit-akit na mga mata't palaging nakangiti nun. Hindi gaya ng kasama nito na napakaseryoso na mukha. Matalas na mga mata kung makatingin. Ganun pa man ay hindi mapagkakaila na mas maganda ito. Yun nga lang ay parang seryoso nito. Naalis lang ang tingin ko sa dalaga nang marahang sikuhin ako ni Tonyo at sinabihang magmadali na kaming maglakad. Paglagpas namin sa 2 dalaga at medyo may kalayuan na ay saka pa lamang ako nagtanong kung sino ang mga yon. Bakit sa ilang beses na nagpabalik-balik ako sa sitio, ngayon ko lang sila nakita. Sila yung sinasabi ko sa yung anak ng bagong salta dito sa amin. Ganda nila no? Kagaw-agaw at tensyon ng angking ganda ng mga yan. Sinabi niya rin ang nasa kaliwang dalaga ay Marisa ang pangalan at ang katabi naman ito ay Anasita. Tumangu-tangu lamang ako habang matamang nakikinig sa mga sinasabi ng kausap. Matapos kong makita at malaman ang pangalan ng dalagang liligawan ko ng hapong yon, gumawa na ako ng paraan para makausap ito. Hanggang sa umakyat na ako ng ligaw dito at nagpahayag ng nararamdaman. Kahit nakakaiba kung makatitig sa akin ang ama ni Marisa, ay hindi ko na ito pinansin pa. Ang tanging mahalaga lamang kasi sa akin ng mga sandaling yon mapasagot ang dalaga at maipagmayabang ko sa mga barkadang ako pa rin ang panalo. Hinding-hindi nila ako mauungusan o kahit ang mapantayan man lang. Sa ilang beses na nagpabalik-balik ako sa sitio, ay may nasagap akong usap-usapang maliban sa aswang ang ama ng dalaga. Mangkukulam din umano ang ina nito. Pero hindi ko yun inintindi.
Natatawa na lang ako ng palihim nun. Ilang beses pa kasi akong pumunta sa bahay ng dalaga pero wala naman akong napapansin kahit na ano. Oo, at masungit yung ama pero hindi naman ibig sabihin na porket masungit aswang na, di ba? Isa pa, maamo at mabait ang pakikitungo sa akin ng ina ni Marisa. Kaya't hindi ka panipaniwala mga kumakalat na balita. Isang hapon, nang pumunta ako sa bahay ng dalaga ay wala akong nadatnang tao. Sarado ang bahay at mukhang ilang araw nang walang tao nun. Lulugo-lugo namang naglakad na lamang ako pa uwi. Ilang araw kasing hindi ako nakapunta sa bahay ng dalaga dahil may trabahong pinapaasikaso sa akin si Lola Miray. Nang palabas na sana ako sa sitio, nakasalubong ko si Tonyo. Hindi naman siya nagulat nang makita ako dahil alam niyang naliligaw ako kay Marisa. "Galing ka sa bahay ni Marisa?" tanong niya. Kaso walang tao eh." Nagtaka namang nagtanong sa akin si Tonyo kung hindi ba daw nasabi sa akin ni Marisa na ilang araw mawawala ang pamilya nito. Umiiling ako at sinabing ilang araw nang hindi ako nakapunta sa bahay niya dahil may importante akong ginagawa. Hindi kami nagkakausap ng dalaga. Tinanong ko siya kung bakit ilang araw na mawawala ang pamilya ng dalaga. Sagot niya, may sakit daw ang ama ni Marisa, kaya't dinala sa lugar kung nasaan ang kaanak nila para doon magpagamot. Alam mo ba tol na balita dito sa sitio namin tungkol sa pamilya ng nililigawan mo? Ano namang balita yan tol? Sabi nila, kaya daw may sakit yung ama ni Marisa dahil nitong nagdaan nataga daw ng matanda ng asawa ng buntis na inaaswang nito na taga kalapit baryo lang. Natawa ako. Sinabing wag magpapaniwala sa mga haka-haka. Sabi ko walang katotohanan ng mga pinapakalat na balita sa sitio. Baka may lihim na naiinggit o nakaalitan lamang ang pamilya niya, kaya ginawan siya ng kwentong wala namang katotohanan. Sige na tol, aalis na ako. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Paalam ko dito. Dahil ayoko nang marinig pa yung mga sasabihin niyang napulot lang naman na sa mga tsismosang tao eh. Hindi ko na hinintay pa na sumagot si Tonyo. Nagpatuloy na ako sa paglalakad palabas ng sitio. Makaraan ng 3 araw pagdalaw ko sa bahay ng dalaga. Naroroon na ang pamilya nito at si Marisa pero wala ang ama niya. Nang mga araw ding nagkita kami ay walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko. Parang ganun din siya eh. Hindi ko alam kung dala lang ba ng kasabikan ng lahat. Kung kaya't nangyari ang hindi dapat mangyari. Yung gawain ng dapat na mag-asawa. Alam niyo na yun. Pero bago naganap yun, ilang libong pangako at mabulaklak na salita muna ang binitawan ko para lang mapapayag si Marisa. Total naman ay sinagot niya na ako at magkasintahan na kami. Kako mahal na mahal ko siya. Dapat ay pagkatiwalaan niya ako at patunayan niyang mahal niya rin ako noon. Siyempre, magaling ako sa mga ganong estilo. Ang bulahin ng dalaga at pasunurin sa lahat ng gusto ko. Kung kaya't nakuha ko ito at narating ang rurok ng walang kahirap-hirap. Nang malaman nga ng mga kaibigan ko ang lahat ng mga pangyari, tagumpay na nakuha ko ang perang pinangako nila. Mas nangingibabaw ang kalokohan ko noon at hindi iniisip kung anong mararamdaman ng dalaga. Matapos kong makuha ang gusto ko, ibang dalaga naman ang tinarget kong ligawan para ipagyabang sa mga kaibigan ko at ipakita sa kanilang kayang-kaya kong maghanap agad ng iba. Lumipas ang mga araw at linggong hindi na ako pumupunta sa bahay ni Marisa. Kapag pumupunta naman ito sa bahay ko ay nagdadahilan ako at sinasabihan nitong marami akong ginagawa. O kaya naman ay doon na ako tumatambay sa bahay ng mga kaibigan po para kapag pumunta si Marisa ay hindi na niya ako madadatnan sa bahay nun. Hanggang sa hindi kalaunan, hindi na ako nakatiis sa kakulitan nito. Ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Grabe ang iyak ni Marisa nang pagtabuyan ko siya at pinapauwi na sa bahay nila. Sinabihan ko din siyang wag nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Nakuha ko na yung gusto ko
at wala na akong kailangan sa kanya. Masyado siyang naging makulit. Kahit na anong pagtataboy ang ginawa ko ay ayaw niya pa rin tumigil. Tuloy, nagmukha akong masama sa paningin ng mga barkada ko noon. Dahil sa ayaw kong mapahiya ay taas noong sinabi ko kay Marisa na hindi ko siya gusto. Na kaya ko lang naman siya niligawan dahil may pustahan kaming magkaibigan. Sinabi ko rin sa kanyang maghanap na lang siya ng ibang lalaki dahil kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Paano kita magugustuhan? Usap-usapan sa lugar niyo na aswang yung tatay mo. Kaya tigilan mo na ako. Hindi ko nga alam kung baka pati ikaw aswang na rin eh. Sabi ko pa. Dahil sa narinig ng dalaga ay mas lalo naman siyang humagulgol at humawak sa braso ko at nagmakaawa. Ayon sa kanya hindi siya aswang. Mali ang mga ipinaparatang ng mga tao sa lugar nila. Mas lalo naman akong nagalit at nagpintig ang tenga ko at wala sa sariling wisyo na itinulak ito. Dahilan para sumalampak ito sa lupa nun. Nakaramdam ako ng awa. Gusto ko siyang tulungan. Pero ang mas pinairal ko ay kayabangan sa katawan. Imbis na tulungan kong itayo ang dalaga ay pinagsalitaan ko pa ito ng masasakit. Tinalikuran ko na lamang ito at iniwan na ngang nakahandusay sa lupa. Sa gilid naman ng mga mata ko ay nakita kong kaagad na dinaluhan siya ni Bernie at pilit na pinapakalma. Lumipas ang 1 linggo ay hindi na nagpakita sa akin si Marisa. Hindi na rin ako pumupunta sa lugar nila. Medyo napanatag ng kalooban ko. Ang tumatakbo kasi sa isipan ko noon siguro, tanggap na ng dalaga mga sinabi ko sa kanya. Walang hiya ka, tol. Ba't mo naman ginanon si Marisa? Nakakaawa yung tao. Minsang wika sa akin ni Alvin habang nakatambay kami sa kamalig. Anong gusto mong gawin ko? Di ba nga yung pustahan natin? Sa oras na mapasagot ko na siya at makuha ko yung perang mapanalunan iiwan ko. Nga, yun ang usapan. Pero wala naman sa usapan nating galawin mo Mayayari tayo niyan kapag nabuntis mo yun. Mapikot ka talaga ng wala sa oras. O bakit? Kasalanan ko ba kung bumigay siya kaagad? Yung mga ganong babae hindi dapat nire-respeto. Hindi kasi mapagkakatiwalaan dahil mabilis lang bumigay sa lalaki. Daig pa yung higad sa kakatihan. Napapailing na lamang ang mga kaibigan ko at sinabi pa ni Alvin sa akin na hindi niya lubos akalaing aabot ako sa ganon. Mana ka nga sa tatay mong babaero. Alam kong pabiro lang ang sinabi ni Alvin pero hindi ko nagustuhan. Nakasimangot na tumayo ako at sinabihan itong wag na wag niya akong ikukumpara sa aking ama. Dahil malayong malayo ang pagkakaiba namin. Kahit kailan, hindi ako kagaya ni tatay. Kaya wag na wag mo akong ikumpara sa kanya. Magdahan-dahan ka at hindi ko nagustuhan yung tabas ng dila mo. Inis kong sabi nun. Dahil sa inis na nararamdaman ko at pakiwari ko ay pinagtulungan na nila ako. Umalis ako sa umpukan ng walang paalam at galit na galit nun. Sinubukan pa akong tawagin ni Bernie para pigilan pero hindi ako nakinig at hindi ko sila nilingon. Matapos nga mga hindi pagkakaintindihan naming magkaibigan, ilang araw din muna akong hindi lumalabas ng bahay. Nagtataka pa si Lolo Matias at nagtanong kung bakit ilang araw niya na akong napapansing nagmumukmuk nun. Mabuti nga yan at hindi na panay barkada yung inaatupag nitong apo mo, Matias. Dapat ipagpasalamat mo pa nga at nabawasan yung pag-aalala ng anak mo Tuwing umabot na ng 10 oras ng gabi, wala pa rin yan. Kaya pwede ba wag mo nang punahin ang pagmumukmuk niya at baka mausog pa? Sabi ni Lola Miray habang sinasaway si Lolo. Pumasok na lamang ako sa silid tulugan at hindi na pinakinggan pa ang usapan ng abuelo at abuela ko. Isang umaga, pagising ko ay naramdaman kong sobrang bigat ng katawan ko. Napakasakit na para bang binugbog ako ng sangkaterba. Pakiwari ko rin namamaga ang kabilang pisngi pero binaliwala ko lang yon. Pagbangon ko ay dahan-dahang hinilot ko ang sentido habang naglalakad papunta sa sala. Nang makarating naman ako ay nakita kong saglit na natulala at nakatitig sa akin si Lolo. Kamuntik-muntikan niya pang mabitawan ng bitbit na kahoy. Wala sa sariling binati ko si Lolo ng magandang umaga.
Hindi naman ito sumagot sa sinasabi ko. Titig na titig lang ito at para bang may sinusuri. Sos Mariosep, anong nangyari, apo? Tinignan mo na ba yung mukha mo sa salamin? Sabi ni Lola Miray. Nakakapasok lang sa loob ng bahay at may bit-bit din itong kahoy. Sabi ko hindi pa. Kako anong meron sa mukha ko at napapatulala sila ni Lolo. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay inilapag niya muna ang bit-bit at iginaya ko kung saan naroroon ang malaking salamin. Nang makalapit na ako sa salamin at makita ko ang replika ng mukha ko, ganoon na lamang ang takot na nararamdaman ko nang makita kong halos kalahati na ng mukha ko ang naglalangib galis. Bagya akong napaatras at nagtanong kung anong nangyari sa pisngi ko. Bakit nangangamatis ito? At bakit may mga nagsisipagputukang butlig? At may kumakatas pa na likidong dilaw mula sa sugat. Sabi ng aking inang kakalabas lang ng silid nito. Baka sa ginagamit ko daw na sabon sa mukha ang dahilan. Hayaan ko daw at mamaya ay pumunta kami sa bayan para patingnan ang mukha ko noon. Nang umagang ito ay medyo napanatag na ako nang sabihin yun ni nanay. At iniisip ko na lang na baka nagkaroon lang ako ng allergy sa ginagamit na sabon sa mukha. O baka may nakain lang akong hindi kaaya-aya. Dahilan para magkaroon ako ng ganon. Pero pagdating namin sa paggamutan, niresetahan lang ako ng para sa allergy. Pero halos mag-iisang linggo na ang nakalipas, naubos ko na ang gamot na para sa allergy ay wala namang nangyayari. Salip ay parang mas lalo lamang lumala ang nangyari sa mukha ko noon. Hanggang sa isang hating gabi, napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang malakas na kalabog sa taas ng bubungan, na para bang may malaking bato ang itinapon sa bubungan ng bahay. Bahagya pa akong napangiwi na maramdaman ang pagkirot ng ulo ko. Bumangon ako at tinungo ang bintana para silipin kung sino ang loko-lokong tambay na bumato sa bubungan. Pero saktong pagbukas ko pa lang ng bintana ay bahagya akong napaatras at napasinghap. Nang may sunod-sunod na paggaspas ng pakpak ang narinig ko noon, kasabay ng malakas na pag-ihip ng hangin at napakabahong amoy na umaalingasaw sa paligid. Sa labas ng silid naman ay narinig ko ang boses ni Lolo na nagbanggit na mga katagang aswang. Malutong pang nagmura si Lolo at pinapapasok sa loob ng silid si Lola Miray. Kinakabahan man ay mabilis ko nang isinara ang bintana at agaran ng lumabas ng kwarto. Nadatnan ko si Lolo na nakasilip ng bahagya sa bintana at may hawak-hawak na itak noon. Saglit na tinapunan niya ako ng tingin at sumenyas na wag gumawa ng ingay. Nung ibalik niya ang pansin sa pagkakasilip ay naghanap na rin ako ng siwang at sumilip na rin. At nang makasilip na, ganoon na lamang ang pagkunot ng noo ko nang makita ang kakaibang hayop sa labas ng bahay. Para itong aso pero may mahahabang paa sa likurang bahagi, na para itong gumagapang ng nakaluhod. Maliban sa hayop na nakita ko, ay merong nilalang din akong natanaw nagpabalik-balik na lumilipad sa hindi kalayuan, habang humuhuni ng kakaiba't nakakakilabot. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon ang nakita ko dahil sa tanang buhay ko. Yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong makakita ako ng ganong klaseng ibon. Maya-maya ay umalis na sa pagkakasilip si Lolo at tinapik ang balikat ko noon. Sumunod ako kay Lolo Matias nang ayain niya ako. Lo, anong klase yun? Aswang. Aswang yun. Pero hayaan mo't hindi naman makakapasok sa loob ng bahay natin yan eh. Hanggat hindi pinahihintulutan. Ano po? Aswang? Napatanong ako kung paanong nagkaroon ng aswang sa lugar namin. Sa tinagal-tagal kong naninirahan doon eh, yun palang kauna-unahang pagkakataong nakarinig ako ng ganung huni. Hindi sumagot si Lolo. Tumahimik ito na para bang nag-iisip ng malalim. Ilang sandali pa ay pinayuhan niya na akong pumasok sa silid ko at magpahinga na. Kinamusta ang pakiramdam ko noon?
Diretsong tiningnan ko si Lolo at sinabing hindi pa rin maganda. Parang ang siste nga ay mas lalong lumalala lang ang pakiramdam ko noon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, Sir Seth, may mga araw na wala akong ganang kumain. Kahit na anong pilit man. Tuwing araw naman ng Martes at Biyernes ay grabe ang pagngulngol na mukha ko na para bang magbibitak-bitak na ito sa sobrang sakit. Hindi na nga lang ako nag-iingay at tinitiis ko na lang ang lahat dahil ayoko makadagdag sa problema ng pamilya ko. Nagpaalam ako kay Lolo na papasok na ako sa silid. Tumango lamang ito at hindi na nagsalita pa. Makalipas ang ilang minuto ay patuloy ko pa rin naririnig ang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Maging ang pagpagaspas ng pakpak ay hindi rin nakaligtas sa pandinig ko noon. May panakanakang pagkutkot ng dingding din akong naririnig. Pero ang lahat ng yon hinayaan ko lang. Naniniwala kasi ako sa sinasabi ni Lolo na hanggat hindi pinahihintulutang makapasok sa loob ng bahay ang ganong nilalang ay hindi ito makakapasok. Kaya kahit na anong gawin ng nilalang o kung anumang pesting nilalang ang nasa labas ng bahay, hindi ako dapat mangamba. Nang gabing ito ay hindi ako makatulog ng maayos. Maya't maya ang pagpabaling-baling ko at kulang na lang ay ihampas ko sa dingding ng bahay ang mukha ko. Muli na naman itong sumakit. At sa pagkakataong yun ay mas malala pa. Hindi lamang mukha ko ang kumirot, kundi ang buong katawan ko na parabang may mga matutulis na bagay ang tumutusok doon. Kinaumagahan pagbangon ko. Naramdaman kong tila kumikirot din ang bandang singit ko. Mabilis na akong tumakbo papuntang banyo at hinubad ang suot kong short para tingnan ang singit. Nang makita ko na nga ang hita ko, ay mas lalo akong nahintakutan dahil sa kitang-kita ko ang napakaraming butlig na nagsulputan at gaya sa mukha ko ay malapit na rin yung magputukan. Gusto kong maiyak sa mga kakaibang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dahilan bakit maraming mga butlig ang tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan ko. Napakakate at napakahapdi noon tuwing pinagpapawisan. Hindi ko kayang tiising huwag kamutin kaya ang iba ay hindi ko sinasadyang mapaputok. Paglabas ko ng banyo ay kaagad na sinabi ko kay nanay ang nangyari. Pinatingnan ko rin sa kanya ang likuran ko dahil pakiramdam ko ay meron ding mga butlig yon. Nang tingnan nga ng aking ina ang likuran ko ay nasambit niya ang pangalan ng nasa taas at natutop ang bibig ko noon. Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga ganyan ka? Saan mo ba nakuha yung mga galis na yan? Parang mga galis ng aso, anak. Tsaka bakit parang may mga butas-butas at kulay itim ang nasa loob? Parang may laman ng mga maliliit na butas Tinanong niya ako kung kailan ko pa naramdaman na may ganon sa likuran ko. Sinabi ko sa kanya ngayon lang. Pagbangon ko ay napakahapdi na ng likod ko at napakakirot ng singit ko. Kahapon ba, wala ka bang napapansing kakaiba sa katawan mo? Umiling ako at nagwikang wala naman akong napansin. Basta pagising ko na lang kinaumagahan, meron na Sinabi niya na dadali niya ako sa ospital. Baka mali lang ang gamot na binigay ng doktor sa akin. O baka hindi ako hiyang sa gamot na iniinom na imbis na gagaling ako mas lalo lamang pinalala ang sakit ko sa balat. Noong magpapasado 10:00 ay dinala ako ng aking ina sa ospital para patingnan ang nangyari. Pagdating namin sa ospital ay sinabi niyang lahat. Muli namang sinuri ng doktor ang mga sugat ko. Pero napapailing na lamang ito dahil wala pa rin silang makitang sanhi kung bakit dinapuan ako ng ganong klaseng sakit sa katawan. Lahat ng prosesong sinabi ng doktor ay masugid ko itong sinunod. Maging sa kalit-liitang bagay ay talagang hindi ko kinalimutan. Dahil gustong-gusto ko nang gumaling at gusto ko nang makalabas ng bahay nang hindi nakatalukbong. Natatakot din ako na baka pag matagal pa ang sakit ko ay tuluyan ng masira ang itsura ko noon. Yun pa naman ang panlaban ko pagdating sa pambababae dahil wala naman akong perang ipangmumudmod.
Pero habang dumadaan ang araw ay mas lalo kong napapansing tila palala na ng palala ang mga sugat at kumalat na sa buong katawan ko. Na hindi na ako halos makakilos pa. Gawa ng sa bawat pagkilos ko ay parang kusang nagtutuklapan na ang mga balat ko at nagnanaknak na naglalangib. Pakiramdam ko rin ay parang may kung anong maliliit na insekto ang gumagapang sa kaloob-looban ng mga sugat ko noon. Kaya naman hindi ko napipigilan ang sariling kamuti ng mga sugat na yon hanggang sa magtuklaban. Gabi-gabi din akong nakakarinig ng mga mahihinang pagtunog ng kakaibang huni ng ibon. At kung minsan naman ay nakakarinig ako ng mga nagkikis-kis ang ngipin na para bang sinasadya yung magpatunog tuwing sasapit ang hating gabi. At nasa kasarapan na ng pagtulog ang mga tao sa loob ng bahay. Kung minsan naman ay matatalas na ako kung kumukutkot sa dingding ng bahay. Boses na parang bumubulong lamang sa tenga ko. Na hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o ano. Alalang-alala si nanay sa akin noon, pati na si lolo at lola. Lahat na yata ng ospital ay nalapitan na namin pero wala pa rin. Pare-pareho lang sila ng sinasabi kaya mas lalo lamang nag-aalala si nanay. Umabot pa sa puntong wala na akong malasahan pa pagdating sa pagkain, kundi puro mapapait na lang. Daig pa yung umata ako ng apalayang kapipitas lang. Apektado na rin ang lalamunan ko dahil namamaga na yon. Kahit lugaw, nahihirapan akong makalunok. Kahit nga sa pag-inom ng tubig ay hirap na rin ako. Sa loob lamang ng ilang araw ay para akong pinarusahan ng napakatindi. May mga pagkakataon pa nga noon na dumadagoy-ngoy na lamang ako sa iyak. Dahil sa sobrang sakit at ngulngol na nararamdaman ko mula sa mga sugat. Naitanong ko na rin sa sarili ko yon na baka kabayaran ito sa lahat ng mga babaeng niloko ko. Siguro, karma ko nang nangyari sa akin dahil hindi ako naging mabuting tao at naging babaero ako noon, kagaya ng aking ama. Sa loob lamang ng ilang araw ay malaki na ang ikinapayat ng katawan ko. Talo ko pa ang sumisinghot ng damo dahil sa halos butot balat na lamang ang pangangatawan ko noon. Siguro nga'y kung nahuli-huli lang ng bahagya, isang bulati na lang pipirma talagang paglalamayan ako ng mga tao. Napansin ko rin na noong mga panahong nagkakasakit ako. Ni isa man sa mga kaibigan ko ay walang dumalaw o nangangamos naman lang. Kaya't labis-labis din akong nagtampo sa kanila. Doon ko napag-isip-isip na malalaman mo talaga kung sino ang totoong kaibigan oras na magkasakit ka at kailangan mo ng tulong at presensya nila para kahit papano ay lalakas ang loob mo para lumaban sa buhay. Ganun pa man, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang hinanakit ko sa mga kabarkada. Iniisip ko na lang na baka may mga mahalagang ginagawa ang mga ito, kaya hindi ako nadalaw. O baka naman ang gusto nila, sa burol ko na sila pupunta.